Refreshing Gracegate Worship. Natin ngayong umagang ito ay patungkol po sa isang handaan. So, papakita ni Kuya NJ yung picture niyan. Parang ang sarap kumain. So, hindi pa naman po pa-lunch na, pero parang nakakagutom, no? So, magandang isipin parate na kapag merong handaan, merong kainan. And aside from that, diba, may kwentuhan din nakasama. And of course, to see people around you and mga bisita na maaring dati hindi mo naman pa na-meet. So, kayo po ba ay, nung minsan ba ay naimbitehan na po kayo sa mga piging, sa mga parties, no? Wedding, anniversary, birthday, ano pa ba yung mga yan, no? Launching, so yung mga ganyan, iba't ibang klase ng mga handaan, no? Kainan. At paano kung minsan ay invite kayo ng ating presidente, no? Pagkatapos ng SONA niya, magdi-dinner tayo with him. What if, no? That happens. So ano kaya yung iyong magiging reaction, no? Merong mga famous individuals will be there, no? To be with you and to be there, no, alone pa lang, sabi mo, wow, no, para ka ma-starstruck. Wow, starstruck. Para makita mo ang iba-ibang mga tao. So according to the Bible, even God Himself is hosting a supper one of these days. Now, it is called the Marriage Supper of the Lamb. So, yan po, pwede nyo po yung basahin sa Revelation 19. If you have the time, when you have your devotion, studying of the Word of God, look back to that passage po. And at this supper, Jesus Himself will be the one serving us. No, makikita nyo rin po yan sa Luke 12. So, of course, we would always feel honored. Tama ba? Honored if some great man upon the earth called you to pumunta kayo dun sa dinner na kanya pong hinanda, na kanya pong i-host, and I hope that you will go, no? However, kapag po kino-consider po natin yung fact po na kung saan po ang Diyos po, siya po yung mag-host ng itong supper na to, itong dinner na to, at tayo pong lahat ay iimbitahan niya, makakapagsabi ba kayo ng no? I hope hindi, no? So yan nga po. So I believe the Lord has given us invitation and RSVP po ito, no? And God is expecting that all of us will be there in the supper, in the sky, in heaven. Sa sky kaya yun, or in heaven. So I hope that all of us will be there also. So let's pray. Father God, we thank you, Father, for this privilege once again of speaking your word, of sending your message to your people. Lord, kayo nga po ang siya pong manguna, kayo po, Panginoon, ang siya pong kung mausap sa puso, sa damdamin, sa diwa, sa kaluluwa, sa spirito ng bawat isa na narito, at maging sa mga tagapakinig po namin. Kayo nga po, Panginoon, magbigay, Panginoon, ng enlightenment of our eyes, oh God, and even our ears, Lord, na maging tunay kaming tagapakinig, Panginoon, ng inyo pong salita, and even doers of your words, oh God. That's why this morning, Lord, muli po namin ibinibigay sa inyo, Panginoon, na pagkakataon na ito, na kayo po ang patuloy na mangusap, humipo, kumilos, magpaunawa, Lord, at maging magtanim ng inyo pong mga salita sa aming pong mga buhay, sa aming pong mga puso, Panginoon. Kayo nga po ang siya pong manguna, kayo nga po ang siya pong maitaas, at maging ang inyo pong salita, Panginoon, ang siya po namin magiging daladala sa araw-araw na aming pong buhay. Kaya kayo po ang aming pong pinapupurihan at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So let's read po. So instead of me
doing it in English po, ay ginawa ko na lang po in Tagalog po. Para maintindihan po ng bawat isa. So, straight to the point na Tagalog, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa, no? So, ito po ay makikita nyo po sa Lucas, no? Chapter 14, verses 16 to 35. So, Taglish po ako. So, sumagot si Jesus, isang lalaki ang naghahanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at ipinasabi sa mga inaanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangan masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos niyo, ngunit marami pang bakanting upuan. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, naubunan naman ako. Pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inaanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Now, sa verse 25 po, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. So another, humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutyain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. In verse 31 po, sinong hari na nakikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna maupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya, gamit ang 10,000 niyang kawal na sumagupa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagsundo. Gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Wala itong kabutihang maibibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ng dumi, kaya't ito'y itinatapon na lamang. Makinig ang bawat isa sa atin. So, kung makita nyo po, dito po sa kwentong ito, ay meron pong mangyayari o magaganap, no? Putol po ito. Makinig. Ang may tenga, ang ibig sabihin dyan. Putol po, no? Makinig ang may tenga. Sino ba may tenga sa atin? Taas ang kamay ng may tenga. Lahat tayo may tenga. So, at dito po sa kwento na po nito ni Jesus, ito po yung, meron pong mangyayari pong handaan. At dito sa handaang ito, meron pong makikita kayo, no? Makikita kayo mga bagay dito sa mga handaan na to. Una, ito ay grandiosa. Ano ba yun? Ano siya? In grande. Ayun. In grande, no? At napakalaking handaan nito. Expensive, no? So, maaring ito ay yung may-ari o yung pong host ay napakayaman.
Kaya kaya niya pong imbitahan kahit sino, anuman pong estado ng buhay. So, sabi niya, apparently this man was a man of great means. He was hosting a party of lavish proportion. So, ano yan, lahat ng makikita mo sigurong masasarap na pagkain na hindi mo pa nakita at natikman, nandun na. At yung makikita mo siguro na preparation, So, decoration, mga muebles, mga first class. Baka parang yung nga lang paglalagyan mo siguro ng pagkain mo, ginto, at pilak. So, ganun siya. So, ganun yun yung isa doon sa makikita mo doon sa handaan na to. Ito po ay big at significant event po, Siguro yung the guest list was large and it included the great men of the community. All the important and famous guests would be there. Pag na-imagine mo siya. So, it was a social event of the season. Grabe. Para siyang kasalang pangbayan ba to? Hindi. So, pangatlo naman po, wished for or yearned for event. Alam ko, kapag meron pong mga K-pop idols, K-pop artists na pumunta dito, grabe, sold out first day pa lang ng paglabas ng ticket, pag-offer sa mga consumers, grabe na, na kaagad. Pero dito sa event na to, many would have loved to have been invited. Kasi ganda po ng event na ito na kung saan lahat nandun na, mga prominenteng taong nakikita mo, masarap na pagkain, magandang lugar, After all, one could determine their social standing based on whether or not they had an invitation to this great dinner. Alam niyo po, in this parable po, magiging Bisaya ko, in this parable, the man who is hosting is God. He is shown as one of the great. He is shown here as a great and wealthy man who is preparing a lavish affair or a lavish event and a party and wants to invite many to come to it. Para pumunta doon. Ito yung picture ng heaven at yung joy na nag-aawait sa atin sa mga kanya pong mga redeemed. Alam mo, ito yung expect natin na one day sa marriage supper of the Lamb. Ano kaya? Yung siguro ang laking handaan dito kasi milyong-milyong Kristiyano nandoon at napakasarap siguro ng pagkain, yung mga hindi pa talaga natin natikman dito, walang betchin. Walang mga preservatives. Ang sarap siguro nun. Hindi nakakaantok pagkatapos kumain. Kasi gusto mo pang makipag-fellowship. When the saints of God are gathered home, kung tayo pong lahat ay nasa heaven na, it will be a social event of all eternity. So ito yung gusto ipamukha sa atin ng Panginoon. Sabihin sa atin na Panginoon, ito yung party na gusto kong ihanda sa bawat isa sa inyo. To be on the guest list is the difference between heaven and hell. How many have longed throughout their entire life na to know that they were on the guest list? Alam mo ba na nasa guest list ka? Nandun ka ba dun sa book of life? Nakalista ba yung pangalan mo doon para umattend dito, sa napakalaking party na to, o piging na to? So, how many have died wondering where they would spend eternity? Alam niyo na po ba kung saan kayo patutungo? At kapag sinabi sa inyo, during the time na kayo po ay nandoon, nakahimlay na, sasabihin, saan ka man naroroon. Pero definitely alam natin na tayo po na nakakilala na sa Panginoon. We know where we are going. And we are bound all to heaven. So, yun po. So, all of this was well and good. But, merong problema. Nakita niyo may problema? Naka-prepare na lahat ng host, lahat ng dapat doon para sa party na yon. Pero, kasaklapan, meron siyang problema. Ano po yung problema?
a call was issued when all things had been prepared for the supper, no? The gracious host sent, no, yung kanya po mga servant to tell those who were called that supper was ready, o yung party ready na. It was a time for them to gather. Dapat nandun na sila. Pero ano na pong nangyari, no? Those notified of the upcoming event beforehand refused and they failed to attend the event. Tama ba? No? So pag binalikan niyo po yan, ngunit, ano sabi po doon? Inutusan niya ang kanyang alipin at pinasabi sa mga inaanyayahan, halika kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. No? God is always inviting people, but most of the time, we reject and we refuse, no, para umattend doon sa kanyang call. The primary context points po to the Israelites po and the call to the kingdom of God po. Parang ganito po yun, no? Just like those people po dun sa parable, they have been notified na meron pong event na mangyayari, no? Yet when the time came, no, to go to Messiah, they refused and would not come. Marami pong ganun eh. Tinawag eh. No? Tinawag. No? Uy, kumatok sa pinto pero hindi pinagbuksan. Tinawag pero hindi narinig. O tinawag pero nagdedma lang sila. Nag-text pero siguro hindi nga sinin eh. Kasi nakita niya, Jesus yung nag-text eh. Di ba? May preview ka agad pag nagte-text ng ano, di ba? Pag tama ba? May preview, whether it is a text message or sa messenger or any social media, pwede kang maglagay doon sa iyong notification na pwede mo bang makita yung preview kung sino nag-send. Pag nakita mo na, huwag na natin basahin yan. Di ba? Parang ganun siya, no? There is an application to this present age of grace, no? God the Father has prepared the means of salvation for all of us, for all who will come. He did so by sending His Son Jesus to die on the cross. Diba? So ngayon, nandito na si Jesus. He sent His Holy Spirit into the world, no? And it is He who invites sinners to come to Jesus. It's not us who's inviting people to come to Jesus. It is the work of the Holy Spirit, no? Yet, ganun din po, katulad po ng Israel of old po, yung mga tao po, they turn their deaf ear to the pleading of the Spirit, to the Spirit of God. Most men do not realize, however, that without His call, no, yung pong kanyang pagpupursu sa tao, man cannot be saved. It is still the work of God, it's still the work of the Holy Spirit, it's still the work of Jesus. So all those who have been invited to the lavish affair refused to come. Tama ba? They all refused to come. Kasi meron po silang, marami po silang excuses. Tama ba? Kapag nag-i-invite tayo, ang daming excuse, di ba? Ang hirap. Ang isa sa pinakamahirap pong gawin ay mag-invite. Madali mag-prepare eh. Kung may pera ka, di ba? Dali mag-prepare, andyan na kaagad. O sige, bili ka ng ganito, i-prepare na yan. Pero yung pupunta doon, di ba kahit naman sa mga mga handaan, laging yung ine-expect mo na number, siguro may mga kinasal na dito, nag-anniversary, nag-birthday party. Pera na lang sana kung yung maganda doon yung yung 100 lang ina-expect mo, 200 yung dumating, di ba? Yung mga ganon, di ba? Nakakatakot naman yun. Pero minsan may ganon, no? Siguro Jesus would want that. God would want that. Na mas marami pa yung prepare niya ay pang 1 million, pero ang dumating 5 million. Di ba? It's a good thing, no? Pagka ganon. Pero tayo po lahat, we have different kind of excuses. Hindi nyo ba napansin? Di ba? Nangyayari yan sa panahon natin. Pero nung sinabi to ni Jesus, kailan pa? Ang tagal na, di ba? Di ba? Ang tagal niya na. Sa ibig sabihin, alam na alam niya kung paano ang tao mag-respond sa kanyang call. Tama ba? No? Sino dito itaas niyo yung kamay na in-invite kayo dati para sa Christian gathering pero ayaw niyo umattend. Taas kamay. Oh, yung totoo. Totoo. Ano ba yan? Corny naman dyan sa event na yan. Tsaka,
Iwawagayway ang kamay. Iiyak-iyak. Magpupunas ka ng luha mo. Tapos paglabas mo naman, ganun ka pa din. Ganun, di ba? So, they all had what they thought was a valid reason for refusing to attend. Alam niyo po, we thought our reasons are valid. But in the sight of God, they are not. Sasabihin ko yan mamaya. So the number one excuse po ay excuse of material possessions. No? This man had purchased a piece of property without seeing it first. Galing naman, ang dami niyang pera. Sige, bilhin mo yan. Ano ba yung sinasabi dyan? Ito po, sabi ng siguro ng sir, meron siguro nag-aalok sa kanya na ahente, ito may maganda doon lupa. No, sa bandang doon sa Greenland. No, dan, may malaki dyan lupa. Bilhin mo, maganda yung property na yan. Kikita ka ng malaki after ilang years na i-invest mo yan. Diba, ganon? So, he pictures the sinner who is materially minded. Tama ba? Isa sa nakakahinder talaga sa atin, pera. Tama ba? Para lumapit tayo sa Panginoon. No? So they are materially minded that they refuses the call of the gospel so that he can continue to accumulate material possessions. God has a word for this type of individual. No? Siguro balikan nyo na lang to and you can mark that doon sa notes ninyo. Sa Mark 8. Tingnan nyo yan. Sa Mark 8:36 to 37. So, he will say the same to them that he said to another foolish man one night. Ito yung makikita nyo rin sa Luke 12, no? The most important thing in life is not how much am I worth. Magkano ka ba? Magkano ka ba? Sabi mo nga sa katabi mo, magkano ka ba? But how much is your worth? Ano ang face value mo? Sa accounting, tawag namin dyan face value. May face value ka ba? Hindi yung mukha. Ibig sabihin, ano yung value mo as a person? Oh, tanongin mo nga katabi mo, ikaw ba pag tinignan mo ako, nagkakahalaga ba ako ng 1 milyon? No. Am I saved? Pwede ba tanongin mo yan sa sarili mo ngayon? Am I saved? Ligtas na ba talaga ako? No? Pero nasaan ka ngayong umaga, kapatid? Kung tunay kang ligtas, nasaan ka? Ikaw ba dumadalo ngayon ng gawain ng Panginoon? O nasaan ka? Nadako ng mundong to. Number 2 po, the excuse of professional advancement. Hindi naman sinabi ng Panginoon natin na hindi na tayo magtatrabaho. Diba? Pero ilagay natin sa tamang oras, sa tamang lugar. This man had bought 10 oxen without trying them out. So parang ito ay bumili ng kotse, siguro. No? Tapos hindi pa niya na-try yung kotse niya. Gusto niyang, anong tawag dyan? I-test drive. Tama ba tawag? No? I-test muna. Oh, maganda ba takbo nito? Siguro Ferrari yung binili niya. No? Pero ito 10 oxen. Siyempre, gagamitin niya to sa kanyang pagtatrabaho. Of course, yun namang Ferrari, hindi naman natin ginagamit sa pagtatrabaho. For leisure yan. No? So, what I meant is, minsan, he can't come to the party because he has to go and plow the field that he has bought. And that he has, I get the impression that he is interested in promoting himself in his profession. Kasi kung minsan talaga kailangan, di ba, magpabango, ipakita na tayo masipag, karapat-dapat tayo dun sa trabaho. Pero, siguro naman kung wala naman talagang pasok ng linggo, huwag mo na i-presenta yung sarili mo if you need to be in the church, di ba? Pwede namang bigay mo na yan sa iba. O kaya, makiusap ka na lang na huwag ka na lang pumasok ng day, na kung saan you will gonna meet the Lord. Many are just like this fellow. Tama ba? Maraming ganito. They allow their occupations, their businesses, and the pursuit of gain. They keep, pursuit of gain keep them from coming to God. And sad to say, there is nothing wrong with working, sabi ko nga kanina. There are many who place the career ahead of God, and as a result, will die and go to hell. Sana hindi tayo yun.
kapatid. And number 3, the excuse of personal relationships. So sabi ko nga kanina, tayo, nagaganap, nakikita natin to when we are inviting people to church. Ito yung mga reasons nila, no? So, bago pa natin na-experience, alam na ng God na ganun talaga yung sasagot natin. So, next time na mag-invite kayo mga kapatid, sabihin mo na to, ito ba yung reason mo? Number 1. Number 2, ito ba yung reason mo? Sabi ni Jesus din yan eh. Sinabi niya lahat yan ni Jesus. So, ano pa excuse na sasabihin mo sa akin? Sinabi na lahat yan. So, excuse of personal relationships, no? This man was a newlywed, no? Syempre, bagong kasal, di mo, honeymoon pa yan, gagala pa yan. We can understand that he wanted to spend, no, time with his new bride, no? However, he placed his personal relationships ahead of everything else in life. Pwede na siguro, church muna kayo, no? Tapos, sige, pupunta na kayo doon sa pupuntahan ninyo. So many are in this same shape today. Maaring iba-ibang sitwasyon sa mga personal relationships natin. Maraming reason, no? They won't come to Christ because they are afraid of what their families or friends will think of them. Ano na lang sasabihin sa akin? No, they are too absorbed in their own little world to give their lives to Christ. Ang sinasabi ng Panginoon, yung mauna kaysa sa akin. Hindi nga naman sinabi na i-abandon natin silang lahat. Lahat ng ginagawa natin to, kundi dapat ako yung una bago ang mga yan. So, even one's family is not worth dying lost over. Jesus predicted that his appearance would cause many families to split, and be broken. Alam na ng Panginoon yan. Dahil sa akin, maraming pamilya magkakawatak-watak dahil sa pagsunod ng ilan sa akin. He said that, and you can go to Matthew 10. So to our dear lost friend and loved ones, whatever it is that keeping you from coming to Jesus, ano man yan nagiging dahilan, you need to realize that it is not worth what you think it is. Nothing is worth losing your eternal soul over. Kapatid, anong mas mahalaga, ang lahat ng ito o ang iyong kaluluwa? When this life is over and everything you trusted has vanished away, what will you do then? My challenge to you is to come to Jesus right now. Tatagalugin ko po, pero re-rephrase ko po, mga minamahal, anuman o sino man ang dahilan ng kawalan mo ng oras sa Panginoon o dahilan upang di ka makalapit kay Jesus, dapat na maunawaan at maisip mo na hindi sila ang tunay na mahalaga. No, minsan lang ang pagkakataon na mabubuhay, no, ng tao, at pagkatapos nun ay ang kahahantungan natin ay either walang hanggang buhay na kasama ang Diyos o walang hanggang kapighatian sa impyerno. So mamili ka ngayon, kapatid, no? Kapag natapos na ang buhay mo sa mundong ito at ang lahat mong tinatangkilik at pinagkakatiwalaan ay malayo na, naglaho na, at hindi mo na mahahawakan at madadala, ano na ang gagawin mo? Kaya ang hamon ko sa iyo, ngayon pa lang, lumapit ka na kay Jesus at ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Sa mga sa mga online viewers po natin, at sana naman may pagkakataon kayo na lagi pong manood. At lagi po, kung kayo po ay hindi po talaga makaka-attend ng church, pero at least you have time, no, to view, listen, to watch, no, mula umpisa hanggang matapos yung mga mensahe ng Panginoon sa inyo. Ito yung panawagan sa inyo ng Panginoon. You have all the complacency to be there at your home. Binigyan na kayo ng pagkakataon ng Panginoon. Tapos na yung pandemic. So it's time for us to go out and fellowship with our co-believers. Pero alam po namin, marami po tayong iba't ibang dahilan. Maaring yung iba may sakit. Maaring yung iba talagang may trabaho paglinggo at yun yung talagang
schedule nila sa kanila pong mga trabaho at opisina o kung ano man. Pero yung pagkakataon na makinig at makinig, sabi ng Panginoon, makinig at makinig at makinig. No, walang katapusang pakikinig ng salita ng Panginoon. Ngayon nga, hindi lang pakikinig, kasi dati radyo lang eh. Pero ngayon may TV na, nakikita mo na rin. No, diba? Nakikita na rin ng bawat isa sa atin ngayon. No, ang dami ng privileges, ang dami ng means and effort na ginawa ang Panginoon upang i-reach ang mankind at para mapalapit po sa Kanya. At ito naman po, no? When we go again to, let's read again po yung verses 21 po. Sabi po doon, sumunod na kwento, no? Bumalik ang alipin at ibinabalita nito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka kaagad sa mga lansangan. Kasi nga hindi umattend yung una niyang mga in-invite. Yung mga nasa guest list niya, hindi umattend lahat. So ngayon, nagalit siya, sabi niya, pupunta ka kaagad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit marami pang bakante. Sabi ng servant, no? Bakanting upuan. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inaanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Grabe, no? Yung unang mga inanyayahan, tinawag, no, binigyan ng invitation mismo, hindi nakarating. So, anong gagawin nating susunod? So, meron siyang encouraging plan. Merong plano. No, sabi niya, sige, hindi naman masasayang to. Di ba? When those who were invited turned a deaf ear to the call to the party or to the dinner, yung naman pong gracious no na host, determinado siya na punuin, no, ng guest yung kanya pong tahanan, no? Kaya yung kanyang servant muli niya po uling inutusan, no? Sige, halugugin mo lahat yan, no? Bawat street dyan, bawat ano dyan, lugar dyan, lansangan dyan, every road, no, na makikita mo, lahat ng tao dyan na makikita mo, papuntahin mo dito kahit hindi niya kilala. Di ba, no? Kahit hindi niya kilala, papasukin mo dito sa bahay ko. Kain tayo, no? So in this, you can see a picture of the Heavenly Father and the love He has, no, for the fallen members of the human race. Tama ba? When we take the time to look at the ones who were called by the servant, we find in their descriptions. Tingnan nyo. Basta, ano nyo ako dito, no? When we take the time to look at the ones who were called by the servants, tignan mo yung mga tinawag ng Panginoon. We find in their descriptions a portrait of ourselves before God. Tingnan mo nga yung katabi mo. Pasalamat ka. Yung unang inimbitahan, hindi umattend. Kaya ikaw yung inimbitahan. Ikaw ang muka ng taong yun na pumunta doon sa piging. Tignan mo nga. Galing ka lang ba sa lansangan? Sang road ka galing? Sang street ka galing? Saang iskinita ka galing? Doon ka ba? Anong karton ang daladala mo nung nakita ka ni Jesus, no? No? You will see the portrait of ourselves, no, before God. Tayong mga tinawag at we take heed to the call. Notice who He called. Tingnan mo. Number 1, no, una niyang tinawag, the poor. Sino dito mahirap? Dati. Diba? He called those who could never pay Him back. Pero hindi naman siya nag-a-ask ng payment. Diba? What a portrait of God's grace.
No, he reaches down to men who will never be able to repay him for his salvation. Yet God, no, he doesn't ask for repayment. He just asked men to come to himself. Kapatid, poor ka man ngayon. Poor ka man dati, pero ngayon mayaman ka na sa Panginoon. Amen? Totoo naman ang hirap talagang mag-invite kapag yung tatlo kanina na excuses nandun sa tao ngayon. Ang hirap talaga i-invite na. But God is telling us that salvation is free. All man needs to be saved is to be a convicted sinner. Ang mga tao po, no, because we are poor in our spirit, tayo po yung nagsabi na ako ay makasalanan. Tama ba? Nung lumapit ka sa Panginoon, anong nakita mo sa sarili mo? Ako ay makasalanan. Kaya ako lumalapit kay Jesus, no? So we are a convicted sinner, no? And that's why we came to know Christ. And because of His grace, tayo po ay naligtas po. Dahil po sa Kanya po. And sumunod naman po. Sino yung sumunod niyang inanyayahan? The maimed. Ito yun, they are the deformed, the twisted, those around whom society feels uncomfortable. Parang uncomfortable tayo dating kasama ng mga tao sa society natin. These are the people who the society called defects. May mga depekto sa katawan. Yet this gracious man reached out to them. God loved the spiritually maimed. Sa totoo lang, yung parang dati, nung hindi ka pa, tama ba, nung hindi pa tayo Kristiyano, para tayong mga baliw. Kung anong pinagagawa natin sa sarili natin, hindi natin alam kung saan tayo patungo. Tayo pa rin to. Kung ano pinagagawa mo dati, anong kasing kasalanan mga pinagagawa natin, di ba? Nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. There are many in this world that possesses a twisted nature. Yun ang pagkakatawag nila, twisted. No? Kasi nga hindi sila straight sa Panginoon, di ba? There is a bent in them toward sin. No, the Bible calls this iniquity. We have all our iniquities. Meron tayong mga kakulangan. And we all fall short of the glory of God. Tama? We fall short of the glory of God. Even though the society and the church often draw back from these people, Jesus loves them and died to save their souls. Kapatid, ikaw, yung mga katabi mo ngayon, pag tinitignan mo, grabe, hindi ko akalain tong katabi ko, pabaguhin ng Panginoon. No? Kala ko na napag-asa tong taong to, pero buti na lang. Alam niyo po, there was an instance in the church that we have been with people who we have trusted and we have loved. Mga leaders ng church. It's sad to say, until now, I'm still praying for them. And if ever there would come a time that they will have a chance to see this message, I'm still telling them, I'm gonna tell them, straight at their face, that Jesus loves you, and so do we. Alam po namin, those times that you have committed those mistakes, pinagsabihan namin kayo. If you are really, you really want to be forgiven by God, you need to go to God. And you need to go to those people you have hurt in the church. Okay lang sa amin ni Pastor but for those people na nasaktan, pinagsabihan nyo na kung ano-ano, you have fabricated different kinds of stories about their lives.
Hindi nyo naman alam kung ano talagang buong konteksto at kung ano ang pinanggagalingan nila at ano ang naging buhay nila. Para tayo ay mag-condemn, para tayo ay mag-judge. Alam ko ikaw meron ka rin pinanggagalingan, kaya mo yan nagawa. But do not be a slave to the enemy. And right now, I'm telling you that God is ready to forgive you. We are all twisted people dati, but do not remain twisted person hanggang ngayon at sa iyong kinabukasan. Because you have a potential that can be changed by God, and a potential to bring people back to God through you, to be an instrument of God. Kaya sa mga pastor na yan, sa mga leaders na yan, we forgive you, and you also forgive us for all our trespasses. Because all of us are loved by God, and all of us ay inaasahan ng Panginoon ay ipagpapatuloy ang gawain na sinimulan niya sa ating mga buhay. One day, we will reach a time wherein all of us, we will face our Savior, our God one day. And all of those things that we have done will be accounted for. Nakatago man yan, alam niya ng Panginoon. Walang nalilingid sa Panginoon. Kaya kapatid, sana lahat tayo magpatuloy at magbago na. Sumahal kayo ng Grace Gate. Anyone who would want to come to us, to me and to Pastor Henry, we are happy na kayo po ay tanggapin, makipag-usap sa inyo, to reconcile with you. Because lahat naman tayo ay binago na ng Panginoon. So gaano man kalaki o gaano man kaliit ang kasalanan natin, kaya tayong patawarin ni Jesus. Mahal niya ang mga makasalanan. Kaya siya pumarito sa ating mundo. Refreshing Gracegate Worship. The bright blue sky, the flowers bloom, your fingerprints on all creation, so marvelous and true. You're faithful and compassionate, slow to anger, rich in love. You paid the price so I can stand to worship you alone. I want to hear your voice again, gently calling out my name. Like the rainbow that comes after rain, shows a covenant you've made. Jesus, my all, my Lord and King, I give my life, my everything. You're the treasure that my heart will seek. You're the reason